Paano mo mapaparami ang negosyo mo? Katulad nitong transient house business ko, paano ko naparami yan at transform yan into transient house? Lahat yan. At ito rin, may isa pa akong unit, ito rin. Ituturo ko sa'yo ngayon yan. So, dito ako nag-start sa main house. Yan lang naman yung unit ko before. Sa baba lang yan. Walang aircon, kama na, double deck lang. Ganun lang siya at electric fan. Yun ang pinapagamit ko sa guest. Kasi nagtatry pa lang naman ako. Hindi ko nga alam nagagana to eh. Wala akong kaalam-alam, basta sinubukan ko lang, binigay ko lang yung best ko, gumana. Ngayon nung gumana na, yung perang kinita ko doon, nire-invest ko rin lahat sa negosyong yan. Binilhan ko na ng aircon, yung baba, pati yung taas, binilhan ko na rin ng aircon. Hanggang sa naparenta ko na yan, buong bahay. And then, dito naman sa kabilang bahay, yan naman yung inopen ko, yung unit 4, kasunod. Hindi ko na na-renew yung contract nung nagre-rent niya sa apartment ko. Apartment pa kasi yan dati. So, ginawa ko na rin siyang transient house. So, binilhan ko rin, paunti-unti lang. Wala ring aircon yan nung nagsimula ako. Kasi electric pan lang din. Yung electric pan na tinanggal ko doon sa main house, yan yung nilagay ko dyan. Tapos ganun lang, kama-kama lang, bed foam. Napakasimple nung unit. Naglagay lang ako ng maliit na lutuan. So, ganun lang yung itsura niya. Sobrang basic lang yung nasa loob. Hanggang sa inopen ko naman yung kabila, unit 2, wala pa ring aircon, electric pan uli, hanggang sa, yan, unit 1. Basta lahat yan, wala pang aircon, yung mga unit na yan, nung binuksan ko. Hanggang sa, nung na-open ko na siya lahat, syempre bumilis na yung pasok ng pera dahil marami na akong unit na pinaparentan. Saka ako nasimulang bilhan ng aircon. Yung aircon na yan, yan yung una kong nabiling aircon sa duplex unit, just sa unit 4. So, yan naman yung ginawa ko noon. Binilang ko ng aircon yung isa, hanggang sa paisa-isa ulit, bawat unit. Yan, isa-isang room muna, bawat unit. And then, nung nakaluwag-luwag na, napaikot ko na ng maganda, dalawang aircon na, kasi dalawang room yan eh. So, ayun na. Inulit-ulit ko lang yung mga ginawa ko dati. Hanggang sa makumpleto ko na ng gamit. Ayan. At hanggang ngayon naman, actually, nagre-reinvest pa rin ako sa negosyo ko. Ini-improve ko pa rin siya kasi marami pang kailangan improvement, like kailangan ko pang bumili ng water heater, lalo na ngayon, taglamig. So, para sa akin, naniniwala ako na mag-reinvest ka lang sa negosyo mo at ano't anong pa, lalaki rin yan. Basta, focus ka lang sa negosyong to, kung transient house ka, focus ka sa operations, sa pagmamanage, lalo-lalo na sa marketing para matagpuan ka ng mga naghahanap ng kinakailangan na service mo. At galingan mo sa sales. Tiyagain mo makipag-chat sa mga client. So, yun yung pinaka-winning factor. And never give up kahit anong problema. Ako rin naman, dami kong problema. Like, naranasan ko na biglang magsara yung negosyo ko for 1 week dahil walang kuryente, walang tubig, binagyo kami. And then, sobrang several months, may problema kami sa tubig, pawala-wala. Pero nasolusyonan ko, may tangke naman sa bawat unit ko. Invest in water pump, ganun ang ginawa ko para mas malakas yung tubig. So ganun, every problem, sinusolusyonan ko siya, hindi ko siya sinusukuan o tinatakbuhan. Pag may complain ng guest, hinaharap ko, pinapakinggan, masakit man sa tenga, sa damdamin. Siyempre, may experience mo na hindi naman 100% maganda yung experience nila. Pero willing ako makinig doon, willing ako i-accept yun. And I adjust it para mapaganda ko pa yung pagpapatakbo ng negosyo ko. So, yun yung winning part. Huwag kang susuko, wag mong tatakbuhan yung problema. And maniwala ka lagi sa sarili mo. You are the best at gagawin mo yun lahat para ikaw ang maging number 1 sa kung anong tinatrabaho mo ngayon. Siyempre, landlord tayo yung the best na landlord dyan sa lugar natin. Yun yung goal para magawa mo mag-scale ng negosyo mo. Galingan natin at ayusin natin yung pagpapatakbo ng negosyo natin. Kung nagawa ko magparami ng ganito karaming unit, for sure ikaw kayang-kaya mo rin yan. So, huwag kang susuko. Lahat ng problema, harapin mo, solusyonan mo. Nandyan ang opportunity.